Tayo po ay mag-pray. Maraming salamat po, Lord, for this wonderful time of teaching and preaching your word. I pray, Lord, that you will continue to speak to us, that you will give us the words that you would like us to hear tonight in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hayaan mo, Lord, na mga salita mo ay bumagsak sa mga matatabang lupa upang ito, Panginoon, ay mabuhay, tumubo, magbunga ng marami sa inyong kaharian at magbigay ng maraming papuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Pagtibayin niyo po ang inyong salita na meron pong tandaan at himala, meron pong pagbabago ng buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, O God. Hallelujah. And we will give you all the praise, the glory, and honor, O God. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat mga anak. Praise God. Kung meron po kayong Bible, patuloy po tayo sa ating topic ng prayer, fasting, and intercessory prayer. Matthew 17, verse 20 to 21. And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. However, howbeit, this kind goeth not out but by prayer and fasting. So, Jesus Christ, our Lord, is speaking about casting out a stubborn spirit of sickness or epilepsy that his disciples cannot cast out. Jesus said, because of their unbelief. Very plain po si Lord, sabi niya, tinanong siya ng kanya mga apostol, sabi ng mga apostol niya, bakit di po namin mapalayas yung masamang espiritu? Sabi po ni Lord, because of their unbelief. Because of your unbelief, for verily I say to you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove. Our prayer must accompany faith in Jesus' name and in His word. And no doubt. Dapat walang doubt. Meron pong kasamang pananampalataya. Because nothing is impossible for those who believe. So talagang ang problema ng mga disciples ay unbelief. Sabi po ng Mark 9:23, Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Ang liwanag po ng sinalita ng ating Panginoong Jesucristo. No? All things are possible to him that believeth. Ibig sabihin, walang imposible sa Kanya na mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Nothing is impossible. Praise God. Hello, isang pangako na pwede mong panghawakan. Kahit parang imposible yung sitwasyon mo, panghawakan mo yung sinabi ni Jesus, manampalataya ka. Sinabi nga ni Lord sa John 16:23, and in that day you shall ask me nothing, up to 24. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it you. Ibibigay niya sa iyo. Amen. So, sabi ni Lord, hanggang ngayon, hitherto have you asked nothing in my name. Ask and you shall receive, that your joy may be full. So the grace of God is always available through prayer. Sabi po ng Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So every time na meron kang need, merong mga emergency, na sa palagay mo ay imposible, binigyan tayo ng Lord ng encouragement
na tayo pwedeng dumulog sa trono ng biyaya ng Diyos. Amen. We can come boldly. Amen. Hindi ka parang nagmamakawa, kundi may lakas ng loob. May tapang, may pagtitiwala. Amen. Na kapag ka ikaw dumulog sa trono ng biyaya ng Panginoon, makakatanggap ka ng awa, mga kapatid, at biyaya. Amen. Sa oras ng iyong pangangailangan. Di ba mabuti ang Lord? Amen. Hallelujah. But in dealing with evil spirits on others' life, amen, prayer and fasting is necessary to cure unbelief. Yun po ang gamot sa pagdududa at walang pananampalataya. Prayer and fasting. Pinaliwanag na mabuti ng ating Panginoong Hesus. Amen. Na kaya hindi nila mapalayas yung demonyo ng epilepsy doon sa bata. It is because of their unbelief. So yun po ang malaking problema ng maraming mga tao. Yung walang pananampalataya o hindi naniniwala. So ang pinakagamot po dito, mag-pray ka at saka mag-fasting ka. Sabi ni Lord Jesus. So the disciples needed to pray and fast in order to cast out the stubborn spirit of epilepsy. Lumalakas ang faith kapag sinasamahan ang prayer ng fasting. Amen. Fasting is voluntarily abstaining from food and other things for spiritual purposes. Amen. You deny yourself of food and other things that you always want to do na minsan nakakaagaw ng pananampalataya mo sa salita ng Diyos. Amen. Fasting is God's appointed way to bring the carnal nature, to bring within us into subjection. Amen. 1 Corinthians 9:27, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Maski si Apostol Pablo, na maraming natanggap na revelation kay Lord, at ginamit ng Lord mightily sa kanyang kaharian, nagsasabi, sabi niya, I keep under my body and bring it into subjection. Amen. Sinusupil niya ang kanyang katawan. Baka siya po ay mapahamak, magkulang. It means to say, kinakailangan niya talagang idisiplina ang kanya pong sarili. Maski sa pagkain, and maybe also in other things. Sa mga panahon ngayon, mga kapatid, medyo mabigat ang labanan ng mga Kristiyano. Kasi noon, parang TV lang at saka sinihan. Ngayon, meron na pong cellphone. Na ang cellphone, parang mas marami pang nakukuhang oras sa atin kaysa sa pagbabasa ng Bible. Amen. Noon, at least marami pa mga Kristiyano, palaging hawak ang Bible. Pero ngayon, makikita mo maraming Kristiyano, mas palaging hawak ang cellphone. Now, ang cellphone po mga kapatid ay neutral object. Kaya lang, pag hindi mo ito nabantayan, baka ikaw ipahamak nito. Alam natin na talo pa nito ang television. Talo pa ang sinihan. Kasi pipindot ka lang, makakapanood ka na ng kung ano-ano na malalaswa, hindi maganda, ng pornography, mga salitang masama, negative, mga bagay, mga balita na hindi po dapat pinapakinggan natin kasi yun po ay nakakarumi ng ating pong isip at ng ating puso. Karamihan po doon, bibihira yung may encourage ka doon sa iyong binabasa. At ang malungkot pa doon, kahit merong mga nakaposte na mga word ng Lord, marami pa rin mga Kristiyano ay walang panahon sa pagbasa ng Word of God o mga words of encouragement. Mas gusto pang nilang basahin
yung pong mga worldly news at mga worldly entertainment. So, imagine po ninyo, pati po yung, meron po mga Kristiyano, ayaw bumili ng Bible. Pero, pagka cellphone, advance, bibili kahit mahal. Meron nga pong cellphone. Noon ko pa nalaman, mga 2 or 3 years ago, 70,000 isang cellphone. Ang Bible, 1,000 lang, maganda na yung makukuha mo. Meron ba gano'n 1,000? Minsa ko, wala na po, Pastor. 5,000 na ang pinakamababa ngayon na magandang cellphone. Pero nakakalungkot kasi naipagpapalit ng marami mga Kristiyano ang Bible sa cellphone. Noon, nagpe-pray kami, nung wala pang cellphone, tuloy-tuloy ang prayer and fasting. Noong nagka-cellphone, napansin ko, yung mga nagpe-prayer and fasting, pag tumunog yung cellphone, tigil ng prayer. Tinitignan kung sino ang tumawag. Tama ba? Wala nag-i-amen. Ako lang yata ang ganun. Nakakalungkot po kasi noon talagang sarap mag-pray. Ngayon, pagka nagpe-pray, kasama po ang cellphone. Masakla po niyan. Minsan po, meron service tayo. Sa likod, meron pong nagsa-cellphone at nag-ML. Ang ML po ay demonic. Prangka po ako dyan. Wala akong takot dyan. Meron po mga Christian churches. Hindi nila pinagbabawal yung ML sa member nila. Meron po tayong mga member na nag-ML, lumipat na po sa ibang church. Kasi doon, hindi nababanggit yung mga demonic na mga computer games. So, kitang-kita po natin, ang atin pong larangan, o ang larangan natin sa ating labanan, sa ating espiritu. Talaga pong mabigat. Amen. Kinakailangan maging matalino ka. At kinakailangan ay kung pwede, ito ay pagpastingan mo. Amen po ba? Hello? So, our carnal nature opposes the Holy Spirit. Paano po nagmamanifest yung carnal nature sa atin? Pag palagi po nating pinipid yung atin po mga katawan ng maraming pagkain. Amen. Carnal nature is flesh. Galatians 5:19-21. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Hello? So, our carnal mind cannot submit to God. Meron po mga example sa Bible, pero ang illustration lang, ipatungkol po sa fasting, abstinence dapat sa pagkain. Pero ito ay nagdulot ng kapahamakan sa kanilang buhay. Examples in the Bible who fell because they allowed their appetite to rule them. Number 1, si Adam and Eve, si Adan at si Eva. Di nila napigilan kainin yung bunga ng puno ng pagkaalam ng tama at mali, and they fell. And because of that, lahat ng tao ay naging makasalanan. Di pa pinapanganak ang isang tao, makasalanan na. Wala pang ginagawang kasalanan. Yun po ay dahilan sa walang pagpipigil sa pagkain. Ang ikalawa po na aking nai-record ay si Iso, na kung saan ay nawala yung kanyang birthright, firstborn birthright. Pinagpalit niya sa isang platong pagkain.
hindi platong pinggan. Ano? Dahilan lang po sa gutom niya, ibinenta niya yung kanyang birthright kay Jacob. Meron pa po si Hophni and Phinehas. Sila po ay saserdote, anak ng high priest. Sila po ay sobrang matakaw sa pagkain. Yung pong offering ng mga tao, kinukuha nila. Minsan pinapakuluan pa lang, kinukuha nila kasi ayaw nila ng pinakuluang karne. Pinagalitan sila ng Lord pero hindi nila pinakinggan. Sinaway sila ng kanilang ama, di rin sila pinakinggan. Ang kinalabasan, namatay po sila sa gera. Tapos nakuha yung Ark of the Covenant ng kaaway nila. Biro ninyo, akala nila magtatagumpay sila sa labanan. Dinala nila ang Ark of the Covenant na kung saan nandun yung presensya ng Diyos. Naniniwala na sila na kung kasama nila ang presence ng Lord, magtatagumpay sila. Pero hindi po kasi po yung kanilang ugali ay masama. Amen. Masyado nilang pinakakain ang kanilang mga tiyan. So kaya nga po, minsan meron pong tinatawag na Christian. Mga Kristiyanong tiyan ang kanilang Diyos. Medyo masakit pakinggan, ano. Pero alam nyo, yung po, marami po ang ito po ay totoo sa maraming mga Kristiyano. Walang tigil sa pagkain. I believe that there are Christians that can be influenced or dominated by evil spirits and may cause trouble or division that is hindering the church to progress and hindering other believers to grow in faith. Naniniwala po ako na ang church, marami po ay kinukumpleto ng Lord o inaayos ng Lord. Di po ba? Pero ang problema po mga kapatid, meron po mga Kristiyano na tinitignan nila yung buhay ng mga kapatiran sa loob ng church. Pag nakakita po sila ng mga Kristiyanong hindi pa malago, natitisod sila. Sabihin nila, ayoko na dyan sa church na iyan. Maraming palpak, maraming hindi maganda. So ang katwiran naman po nung iba, talaga namang ang church ay church na kung saan maraming mga hindi pa mga perfect, inaayos pa lang ng Lord, kaya pumupunta sila sa loob ng church. Pero hindi dapat yung dahilan na tayo po'y magpatuloy na lumalakad sa laman. Kasi kung ikaw ay lumalakad sa laman, ibig sabihin, meron mga espiritu na kung saan ay dinodominate ka sa iyong buhay. And without you knowing it, nagkokos ito ng stumbling block sa buhay ng mga tao. Minsan kasi meron ng mga Kristiyanong matagal na, 20 years na, 30 years na, natitisod pa rin. Meron po bang ganoon? Meron po mga kapatid, marami. Matagal na sa Panginoon, hindi pa rin nag-grow. Hindi pa rin sila, yung faith nila, mababa pa rin. Yung kanilang spiritual life, ganun pa rin, katulad ng dati, 30 years ago. Pero masaya silang pumupunta sa church without them knowing na minsan sila ang dahilan kung bakit magulo ang church. Hello? Meron po, kapag ka po meron po mga chismosa sa loob ng church o madaldal. Sa loob ng church na nagsasalita nang hindi po iniisip ang kanilang sinasalita. Nakakatisod po sila. Kaya yung mga pastor na pray doon po sa mga member niya, pag natisod, umaalis na lungkot. Pinaghirapan mong turuan, ipag-pray sa mahabang panahon. Konting tisod lang, hindi na dadalo. At ang problema, mga kapatid, ang pinagbibintangan yung church. Hindi yung tao na nakatisod sa kanya. Di ba, anong klaseng uri ng demonyo iyon?
Makakala natin, ang mga Kristiyano hindi po nagkakaroon ng demonyo. Nagkakaroon po. Ang mga Christian, mga kapatid, ay marami ang nadodominate ng masasamang espiritu. Meron po ako diyang isang reference, marami pa po, pero meron isang very glaring na reference, 1 Corinthians 5 verse 1. Tignan po ninyo ito. Isang church na puspos, tongue-talking. Sabi ni Pablo, it is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not as much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. Doon sa loob ng church, napupuno ng Espiritu Santo, nagpe-pray in the Spirit, mayroon pong nakapasok na demonyo. Demonyo ng pangangalunya o ng fornication. And that's a devil. At alam naman po natin lahat ng mga gawa ng laman, kapag ka dinodominate ka na, it means to say, you are being ruled by the evil spirits. Meron kang karga na masamang espiritu. Na kapag ka hindi mo yan pinag-prayer and fasting, baka tumagal ng maraming taon, naroon pa rin. Paano kung meron ng 1, 2, 3, 4, 5 sa loob ng church, magulo ang church? Paano kung church na mahilig sa chismisan? Di po ba? Paano kung meron po mga church members na madaldal, mababaw? Hello? Meron po akong mga naranasan in the past. Meron pong isang kapatiran natin, hindi na po nagsisimba na matagal. Biglang nagsimba. Nandun po tayo sa presko. Ang bungad sa kanya ng isang kapatiran, oh, buti nagsimba ka. Tumaba ka nga eh. Pambihira, sabi ko, hindi na bumalik yun. Kababalik lang, hindi na bumalik. Marami pong ganoon. Binabantayan ko po yun, magmula pa ng bata. Tapos nung nagkatrabaho na, pati sa trabaho, tinutulungan ko para makarecover doon siya sa mga problema sa trabaho. And there are many other things. Kaya nga po hindi pwedeng tutulog-tulog ang mga pastor. Dapat marunong siyang mag-discern ng spirit sa mga taong dumarating sa loob ng church. Hindi po porket maraming pumupunta sa loob ng church, pwede ka na magsaya. Baka mamaya pumupunta sa iyo mga problematic na mga member ng ibang churches. O kaya, mga bago pero hindi pa naturo ang mabuti. So, ganun po kahalaga ang prayer and fasting. Amen. Yung pong mga may bad habits ng pride is a spirit. Evil spirit, masamang espiritu ang kataasan. Ang author po niyan, si Satan. Kaya huwag mo sabihin, pride lang naman eh. Sorry. Kapag ka po mayroong mga Kristiyano na marami na nagro-rule yung pride sa kanila, they are being dominated by evil spirits. Meron silang masamang espiritu. Mga bad habits, pride, stubbornness, matigas ang ulo. Sinabihan mo na ayaw pa rin makinig. Worldliness and other strongholds need to spend time praying and fasting to overcome dominating spirits. Totoo po yan mga kapatid. Dapat ang mga Kristiyano po alisto. Amen. Kaya ako po ito tinuturo kasi ang buhay ng mga Kristiyano ay buhay ng labanan sa spiritual realm palagi. Meron po tayong mga kaaway na hindi natin nakikita. Amen. Mas totoo nga ang spiritual realm sa natural realm. Amen. Dito natural, nakikita mo lang, pero yung spiritual, hindi mo nakikita. Di po ba? So dapat po, ang mga Kristiyano
sila po ay namumuhay din sa spiritual realm. Hindi lamang po sa natural realm. Kasi we are spiritual being, kaya nga tayo na born again. Dati patay tayo, yung ating espiritu ay patay. Nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, nabuhay yung ating espiritu, kaya ang tawag doon, born again experience. Amen. Hindi ka napatay sa espiritu, buhay ng espiritu mo. Pag nagbasa ka ng Bible, mauunawaan mo na yung salita ng Diyos. Pag hindi ka born again, nagbasa ka ng Bible, mahirap mong maunawaan ang salita ng Diyos. Para ka lang nagbabasa ng kwento. Ng mga lumang kwento noong unang panahon at kwento ng panahon ni Jesus. Ganun po yun. Kahit pagbulayan mo mabuti, maliban na lang kung may nagpe-pray sa iyo na pagbasa mo ng Bible, ay buksan ng Lord yung isip mo at maunawaan mo yung iyong binabasa at maboborn again ka. So, si Smith Wigglesworth, mga kapatid, he was mightily used by God, powerfully. Maraming naligtas through him. Siya po ay ebanghilista. Marami pong naligtas na mga tao. Siya rin po ay ginamit ng Lord miraculously na maraming gumaling na mga may sakit through his ministry. Meron siyang 23 na mga patay na binuhay niya. 23 people. Meron siyang record ng kanyang autobiography. Meron siyang pinag-pray na isang pare na ang dalawang paa ay kahoy. Sinabi niya doon sa pare na kausap niya, bukas, umuwi ka na. Bukas pumunta ka sa tindahan ng sapatos. Bumili ka ng sapatos. Pinapauwi niya na yung pare. Nagalit sa kanya, parang naiinis. Parang iniinsulto siya. Alam naman kasi ni Smith na kahoy yung paa, yung dalawang paa niya. Tapos nag-isip yung pare, sabi niya, bakit hindi ko subukan? Pumunta siya sa tindahan ng sapatos at tinanong niya yung tindero, meron ka bang ganitong klaseng sapatos, ganitong kulay, ganitong size? Kinuha kagad ng salesman. Tapos sukatin po natin. Sukat po ninyo. Nung isusukat na, nakita nung tindero, kahoy pala yung paa niya, sorry po, sorry sabi. Sabi po nung pare, isuot mo. Nung sinuot nung salesman yung sapatos na yung paa na kahoy, naging totoong paa. O, sabi ng pare, yung isa pa, sinuot din, naging totoo. So ito po ang record po nitong si Smith Wigglesworth. Maraming nabuhay na patay, maraming gumaling. Amen. Siya po ay nagpapagaling. Minsan, sinusuntok niya yung may sakit. Minsan, meron pong isang may sakit, malaki ang tiyan. Sabi niya dun sa babae, pwede bang gawin ko yung pinagagawa ng Diyos sa akin para ikaw ay gumaling? Sabi ng babae, opo. Sinuntok niya yung babae, tumba. Gusto niyang labanan. Alam niyo, pag tayo, nawala na yung laki ng tiyan. Oh, grabe. Kasi inutos ng Espiritu Santo. Pero ito pong si Smith Wigglesworth, according to his own testimony, nag-confess siya that he had a problem in his life of easily anger for years. Easily angered, madaling magalit. Yan ang parang problema niya sa buhay, yung galit. And he knows that it is a spirit, evil spirit. Kaya ang ginawa niya, siya po ay nag-decide na mag-prayer and fasting for 10 days to be delivered from the spirit of anger. Alam niya, demonyo yun. Kaya after 10 days, siya po ay na-delivered. Tuloy-tuloy na yung pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Makikita po ninyo, miski na po spirit-filled na anak ng Lord, inaaniban pa rin minsan o pinag-aarian pa rin minsan ng masamang espiritu. Minsan po, si Smith nagkasakit, mamamatay na siya. Nagpapagaling na maraming sakit. Meron pong isang babaeng very prayerful at isang binata,
na very prayerful, ang pumunta doon sa kanyang bahay, nakahiga siya. Bigla siyang nilundag ng binata, ano? Tapos sinabi, lumayas ka, demonyo! Sabi po ni Smith, gusto niyang tumayo, meron ba akong demonyo? Yung demonyo ng sakit, tinataboy ng binata kasi natutunan niya yung tinuro ni Jesus. You can cast out devil kapag ka naniniwala ka sa pangalan ni Jesus. Hindi tinantanan ng binata, si Smith nakahiga, hindi makatayo. Sabi ni Smith, wala naman akong demonyo. May sakit siya. Pagkatapos po ng prayer, gumaling siya. Nagulat siya. Maski pala yung sakit, demonyo yun. Galing sa demonyo, hindi galing sa Diyos. So, gusto ko lang po ipakita sa inyo na mga Kristiyano, pwede rin po magkaroon ng demonyo. Pwedeng ma-influensyahan ka o ma-demonize ka. Maapektuhan ka ng masamang espiritu. Kapag ka po paulit-ulit ang isang masamang ugali, hindi mo mapagtagumpayan, yun po ay nagiging strongholds. Nagiging muog na hindi maalis-alis sa buhay ng isang tao na maaring isang anak ng Diyos. And I believe, nararanasan ito ng marami sa atin. Pwede pong tayo magpa-deliver. Kaya nga po, kailangan natin ng deliverance. Kung ikaw po ay palabasan ng Bible o mahilig ka makinig ng salita ng Lord sa preaching, pwede ka ma-deliver kahit hindi ka magpa-deliver. Kasi yung word ng God, yung word ni Lord, nagpapalaya. Sabi ng Bible, John 8:32, you will know the truth and the truth will set you free. Pero kung ikaw, ayaw mo ma-deliver at ayaw mo makinig, hindi ka ma-deliver. Kinakailangan mo na mag-deliver sa iyo. Hello? Yan po ang isang ministeryo na ating Panginoong Jesucristo. Amen. Yung Luke 4:18, deliverance. Kaya hindi mo pwede sabihin, hindi ka naniniwala sa deliverance, hindi ka naniniwala kay Jesus. Amen. Miski nga yung mga puspos na anak ng Lord, nadi-deliver. Tayo pa, halimbawa. Hindi po ba? So, fasting intensifies the power of prayer. Yung fasting, nagpapalakas sa atin po mga panalangin na ma-release yung kapangyarihan ng Diyos through our life. The key to achieving things beyond the possibilities of the natural rest in prayer, praying in fasting. Prayer and fasting enables us to win our battles in the spirit realm, then win in the natural. Amen. So, one reason for fasting is to subdue the flesh that hinder us to obey God's word. Amen. Marami po mga Kristiyano, kahit Christian na, hindi pa rin masunurin sa salita ng Diyos. Nakikinig lang ng salita ng Lord, pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanang tenga. Tapos minsan napagpala, natutuwa, pero walang nangyayari sa kanilang buhay. Di nababago. Kakita na kayo ng gano'n? Praise God. Ang ganda ng mensahe ni Lord. Tanungin mo, ano yung mensahe? Basta maganda. Hindi naintindihan. Mga kapatid, marami pong ganoon. Nakikinig, hindi naintindihan yung salita ng Diyos kasi ayaw tanggapin o kaya hindi interesadong tanggapin. If you are not interested in the Word of God, hindi ka makakalaya. Amen. Hindi ka makakatanggap ng deliverance. Pag pe-pray mo, Lord, bigyan mo po ako ng humility. Hindi po mangyayari yun. Kailangan sadyain mo. You must will. Amen. Yun po is a soul. Di ba yung ating isip, sabi ng Lord, kailangan daw mabago ng salita ng Diyos. Yung ating emotion, pag may pera ka, masaya ka. Pag wala kang pera, malungkot ka. Yun po ang napipid, yung ating body and soul, pagkain po tayo ng kain. So, we must also feed our spirit with the Word of God and by praying and fasting. Jesus Christ, our Lord,
taught and practiced prayer and fastings. Jesus prayed and fasted for 40 days and nights before starting His ministry. Sabi po ng Matthew 4, verse 1 to 10, Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when He had fasted 40 days and 40 nights, He was afterward anhungered. Nagutom si Jesus. And when the tempter came to Him, He said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But He answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, and saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, It is written, Again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them. And he saith unto him, All these things I will give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. So fasting is essential in our lives to be victorious over Satan. Pinakita po ni Lord. Nag-prayer and fasting si Lord for 40 days and 40 nights. Alam niya, mabigat yung haharapin niya. Si Satanas. Alam niya na yung ginawa ni Satan kay Adam and Eve ay gagawin rin sa kanya. Di ba? Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yung tatlong bagay na yun, ginamit ni Satan kay Eva at Adan upang sila ay matukso at bumagsak. And Jesus need to pray and fast 40 days. 40 araw, hindi kumain at hindi uminom ng tubig, if I'm right. Sabi ng ibang scholars, hindi lang daw kumain ng 40 days. Pero uminom din ng tubig si Lord Jesus. Pero wala naman pong nakapag-prove. So, there are different kinds of demons that if a believer wants to cast out, he needs to pray and fast. Daniel 10, verse 2 to 3. Pakibasa lang natin. Daniel 10, verse 2 to 3. In those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth. Neither did I anoint myself at all till 3 whole weeks were fulfilled. Verse 13 to 14. But the prince of the kingdom of Persia, which stood me 21 days, but lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. Next. Now I am come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days, for yet the vision is for many days. On the first day of Daniel's prayer, sabi po ng Daniel 10, God already answered his prayer, but the answer was delivered after 21 days. Nag-prayer and fasting si Daniel ng 21 days. Sabi ng Bible, first day pa lang, tinugunan ng Lord yung kanyang panalangin. But the answer was delivered after 21 days. Sometimes when we pray, the answer does not get through instantly. That does not mean that God does not hear us or has not sent the answer. God always answers our prayers. Matthew 7, verse 7 to 8, ano? Sabi po ng Bible, sabi ni Lord Jesus, ask and it will be given unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be opened.
So, ibig sabihin, binigyan ng Diyos ng garantiya ang kanyang mga anak na kapag sila ay nagpe-pray, na mayroong pananampalataya, tutugunin ng Lord. Very definite siya. Amen. Tiyak na tiyak. But there are stubborn spirits that will hinder the answers to come to us. Daniel 10 verse 13 explains that the prince of Persia withstood the angel that is to deliver the answer. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 120 days. But lo, Michael, one of the chief prince. Next. Karugtong niyan, 14. Came to help me, and I remained there with the kings of Persia. So the prince of Persia in the spirit realm is the one ruling the Persian government on earth on that day. The prince of Persia does not want the angel to go through with the answer. Merong mga demonyo sa kalangitan, na pumipigil sa mga pagpapala ng mga anak ng Diyos o mga katugunan sa ating mga panalangin. But God sent another angel, and finally on the 21st day, the answer was sent to Daniel. So ano po ang kapahayagan dito? 1 month's prayer and fasting could bring about the aid of 2 archangels. Wow, si Gabriel at saka si Michael against the spiritual wickedness in Persia. So alam nyo, si Gabriel, siya po ay mensahero. Si Michael, siya po ay warring angel. Siya po ay warrior. Pag may labanan, nangunguna si Michael. Pag meron naman delivery ng mensahe, si Gabriel. So pinadala ni Lord si Gabriel. Hinadlangan siya ng Prince of Persia o demonyo na naghahari sa Persia. Hindi siya pinakawalan. Hanggang sa nagpadala na si Lord na ikalawang angel. Ito, warring angel siya. Para tiyak, makakalusot si Gabriel. So nakalusot siya. So God usually send angels when His children are praying and fasting. Alam nyo, ang laki ng role ng mga angels sa kingdom of God. Kasi nung una pa man, nung sumuway si Adan at si Eva, yung isang archangel naging gwardiya ng Tree of Life. Sabi ng Lord, bantayan mo yan para hindi makapunta yung dalawa dyan. Di ba? Unang-una pa lang, meron ng angel. Pag sinunod-sunod nyo yung Genesis, Exodus, Leviticus hanggang Revelation, ang dami pong ginagawa ng mga anghel ng Panginoon. Amen. At naniniwala ako na lahat po ng mga anak ng Diyos ay mayroong guardian angel. Hello. At naniniwala ako, dito po maraming anghel. At pwedeng meron din po mga demonyo na nagtatakbuhan dito. I believe it. Kung maniniwala lang ang mga anak ng Lord na sila ay mayroong guardian angels, alam nyo, iiwasan mong gumawa ng masama o ng kasalanan o ng mga compromise. Kasi ang mga angel daw ng Lord, lumalayo pagka gumagawa ng masama yung mga anak ng Lord, nababahuan sa atin. Kaya minsan, di natin maramdaman yung pagkilos sa mga anghel ng Lord sa atin po mga buhay. Pero ang mga angels ng Lord, ang tawag sa kanila, I believe, Hebrews 1:9, ay ministering spirits. Ministering spirits, they are ready to serve the heirs of salvation. At alam natin na tayo ang heirs of salvation. So, purihin ng Lord. Amen. Meron tayong mga anghel. Glory to God. I-capitalize yun na yun. Amen. Kaya lang, hindi po ina-worship ang mga angel at di rin kinakausap ng matagalan, inutusan. Amen. So in the heavenlies, there are demons ruling the affairs of men on earth. They influence cities and people. Ito po ang prueba. Ephesians 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. And there are territorial spirits. For example po ito, this is what I believe.
At marami pang mga ibang lugar na meron pa mga territorial spirits. Sa San Francisco, ang territorial spirits doon, I believe, is gay spirit. Hindi ko natatagalugin. Baka meron ditong gay. Gay spirit. Doon daw San Francisco, pagka ikaw ay politiko, mag-subscribe ka sa mga gay, mananalo ka. Grabe, tambak daw. Sa Bangkok, prostitution, spirit of prostitution. Sa Singapore, spirit of pride. Gusto nila palaging number 1 sila. Which is true. Maraming mga area ng government at lugar sa kanila na sila po ay number 1. Nung siguro mga 10 years ago o 20 years ago, yung pong Singapore Airlines, number 1. Tapos, yung Singapore, pinakamalinis daw na bansa. Pinakamalinis na bansa. Ang Singapore ay mayamang bansa, walang utang. Walang utang daw ang Singapore. Noong mga many years ago, walang mahirap sa Singapore. Ang mga Singaporean, walang tigil ng kaaaral. Bata pa lang, aral na. Tumanda na, aral pa rin. Walang katitigil. Gusto nila perfect. At marami pang mabubuting bagay. Doon po sa Singapore. Wala kayong makikitang Islam doon. Magaganda ang mga bahay, may kulay. Tapos sa Harvard, spirit ng intellectual. Sa Pilipinas, I believe idolatry. Tapos nagsangay-sangay. Alam niyo naman kasi ang idolatry, kung ano, marami ang sangay-sangay. Kalasingan, adultery, katamaran, sugal, kalasuan. Yun po ang bunga ng idolatry. Kaya po yun ay dapat nilalabanan po yun ng mga anak ng Diyos. Sa Ephesians, mga kapatid, yung spirit ng divination na kung saan ito ay spirit ni Diana na napalayas ni Pablo doon sa isang dalagita sa Acts chapter 16 verse 16. And there are 3 heavens spoken in the Bible. Number 1, the heaven of heavens where God's throne is. 2 Corinthians 12 verse 2. I knew a man, sabi ni Pablo, in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell or whether out of the body I cannot tell. God knoweth, such an one caught up to the third heaven. So meron third heaven. Yun po yung tirahan ni Lord. Meron po ang pangalawa naman po na heaven, the heaven above us, where the planets and stars are. Yung lalagyan ng mga stars, mga planets. And third heaven, the atmospheric heavens, the unseen world. Satan has authority in the heavenly places. Ephesians 6 verse 12. So during prayer and fasting, our spirit becomes more sensitive and sharper in the spirit realm. Pag tayo po ay nagpe-prayer and fasting, nagiging sensitive yung ating spirit. The gift of discerning becomes more strong. Yung kaloob ng discerning of spirit, ang ibig sabihin nun, yung pagkaalam ng masama at mabuting espiritu o masamang gawa o mabuting gawa. Yung po ang tawag doon, the gifts of discerning of spirit. Nagiging malakas tayo. Nakakakita ka ng demonyo, nakakakita ka ng mga anghel. Hello? Pag nakita mo isang tao, halimbawa sa loob ng church, pag meron ka nun, malalaman mo kung anong karga ng taong pumasok. You can rebuke that sa prayer, kahit hindi mo siya ipag-pray sa in public. Malalaman mo. Dapat ganun po ang mga maraming lingkod ng Lord. And of course, pati ang mga member ng church.
Di tayo dapat magpapaloko. Amen. Meron po kasi minsan po meron tayong worship service, puspos marami habang umaawit tayo sa Panginoon. Tapos merong pumasok na bago, hindi namin kilala. Habang nakapikit lahat, nawala yung bago. Paglabas niya, may nawala ng pitaka o pera. So, yun po, dinidiscern din yun. Kaya nga inuutusan ko ang mga ushers natin, pag meron mga bagong pasok sa ating church na hindi mo kilala, ibukas mo ang mata mo, tignan mo. Amen. Tumingin ka sa paligid. Mahirap po yung maisan tayo. Amen. Meron pa po, pumasok sa atin, bago. Matagal ng Kristiyano, pero bago lang sa ating church. Abay, pagkatapos ko mag-preach, maraming taong nilapitan at inihingaan ng pera. Tinawag ko, halika rito. Siyempre, malaki ding lalaki. Alam mo bang, di maganda yung ginagawa mo, mahingi ng pera. Sabi sa akin, di po ba sabi ng Diyos, maghingi daw tayo? Sabi ko, totoo, pero sa Diyos, hindi sa mga tao. Baka hindi na bumalik. Yung mga taong hiningian mo ng pera para mo silang kinikikilan. Alam nyo, marami, you can discern, malalaman mo. Minsan nag-preach ako, magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Tapos sabi ko, ako po, hindi ako nangungutang, hindi ako nangihingi. Sa aking mga Panginoon, hindi ako nagpaparinig, hindi ako nagpaparamdam. Biglang tumayo yung isang tao na bago lang umalis. Anong karga nun? Ibig sabihin, tinamaan siya. Hindi ko naman po gusto siyang palayasin. pero alam nyo, yung pong salita ng Diyos, makapangyarihan po yan. Kaya pag po pinipreach yan at nakikinig ka at marunong kang tumanggap, lalaya ka. Tiyak, lalaya ka. So, tatalas po ang ating espiritu. The gift of discerning of spirit will become more strong in our life. Amen. Dapat po strong tayo kasi kung hindi, maisahan ka. Amen. Pagka meron na po mga gulo-gulo problema sa church, naisahan ka na. Kailangan palagi ka mag-prayer, mag-fasting. Amen. It is during times of prayer and fasting that God's voice can be heard clearly. Maririnig mo yung boses ng Diyos. We become sharp in our prayers. Sharp, matalas ka, mahusay ka, magiging magaling ka sa panalangin. Hindi kayo mangangapa, hindi kayo mag-iisip, ano ba yung dapat ipag-pray? Hindi. Romans 8:26, likewise the Spirit also helpeth our spirit, our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. The Spirit helpeth our infirmities. Kapag nagpe-pray ka, kapatid, di mo alam yung pagpe-pray mo, tutulungan ka ng Holy Spirit. Amen. At pagka nagpe-pray ka, tatalas yung spirit mo, yung pagpe-pray mo magiging matalas. Magiging mahusay ka sa panalangin. Eksakto. Kahit mag-pray ka in understanding, tatamaan mo yung target mo. Amen. Hello, masosolve yung problema mo. Yun pong ibig sabihin, tatalas ka sa espiritu. Gagaling ka sa panalangin. Huhusay ka sa panalangin. Pag nag-pray ka, tutugunin ng Lord. Kasi tumataas yung faith mo. Kailangan mo ng faith. Kailangan ng salita ng Lord sa inyong buhay. Kaya mahalaga po yung prayer and fasting. Kasi si Lord Jesus, nag-prayer and fasting. Hello, yung mga apostol, nag-prayer and fasting. Si Pablo, nag-prayer and fasting. Hello? So, sabi po na Acts 13:1 and 2, after prayer and fasting of the leaders at Antioch, the Holy Spirit spoke. Nagsalita daw ang Espiritu Santo. Acts 14:23, before the apostles selected the right leaders, they prayed and fasted and heard God. Wow! Nag-pray and fasting sila. Narinig nila ang boses ng Diyos.
Merong isang pastor sa Amerika. Ito po ay kinuwento ni Reverend Kenneth Hagin sa kanyang isang aklat. There was a pastor in US who prayed and fasted for 7 days. Prayed and fasted for 7 days because he is experiencing difficulty in preaching the Word of God in his congregation. It seems that God's Word is just bouncing back to him and nothing seems to happen or change in the life of many of the congregation. Although the members love him, hindi siya nagkukulang sa pananalapi, sa mga pangailangan, sa material, tinutulungan siya, mahal siya ng kongregasyon. Ang problema niya, maraming taon na siya nagpipreach doon, pakiramdam niya, yung salita ng Lord, bumabalik sa kanya. Parang hindi tinatablan yung mga member niya. Hindi nagbabago yung kanilang mga ugali, yung mga nakikita niyang mga diferensya. So nagtataka siya, sabi niya, ang ginawa niya, nag-prayer and fasting siya for 7 days. First day, nandun siya sa pulpit. Walang nangyari. Second day, nandun siya sa pulpit. Nagpe-pray, nasa stage, walang nangyari. Third day ng prayer and fasting niya, na wala pa rin. Fourth and fifth and sixth. But on the 7th day, habang siya ay nagpe-prayer and fasting, nung siya ay tumingala sa itaas nung tapat nung pulpit, biglang nawala yung kesame. Biglang nakita niya yung bubong at doon sa bubong ay meron pong malaking unggoy. Babun, halos kasing laki ng tao, maitim na maitim. Nakaupo sa tuktok nung simbahan, nakatutok doon sa palpito. Sabi ng pastor, kaya pala, bumaba ka dyan, sabi niya. Biglang nahulog yung unggoy, yung ape, yung babon. Sa tabi niya, tinginan sila. Malis ka dito, sabi ng pastor. Umiiling yung demonyo, yung babon. Naalala ng pastor yung Mark 16:17. Those who will believe in the name of Jesus will cast out devils. Sabi ng pastor sa demonyo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Nung binanggit ng pastor yung pangalan ni Jesus, tumakbo yung demonyo, pumunta sa gitna ng church. Tapos tinignan ulit yung pastor. Sabi ng pastor, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Nung unang sinabi niyang lumayas ka, wala yung pangalan ni Jesus. Umiiling yung demonyo. Nung sinabi niya sa pangalan ni Jesus, tumakbo papunta sa likuran ng pintuan. Sinundan siya ng pastor. Sinabi ko nang lumayas ka. Tinginan sila. Ayaw ng demonyo. Naalala na naman ng pastor yung pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, lumayas ka. Walang nagawa yung demonyo, kundi umalis, tumakbo siya doon sa libingan. Nung unang panahon daw kasi yung church yard, ay nagiging libingan ng mga member ng church. Pumunta yung demonyo doon sa libingan. Sinundan siya ng pastor. Sabi niya, lumayas ka. Ayaw pa rin. Yung pastor hindi pa rin natuto. Sabi niya, in Jesus' name, nung marinig ng demonyo yung pangalan ni Jesus, tumakbo yung demonyo, papalabas ng church, pumunta at siya ay napunta sa Red House, House of Prostitution. Kinabukasan, nasunog yung Red House. So, anong nangyari mga kapatid? Lumayas yung demonyo. At ang nangyari, the atmosphere in the church changed and it became easy to preach the Word of God. Sabi niya kay Pastor Kenneth, Pastor, anong pakiramdam ninyo? Nung una kayo mag-preach at saka mag-preach kayo ngayon. Ang laki ng kaibahan. Parang araw at gabi, sabi niya. Napakadaling mag-preach dito sa church mo ngayon. Ibig sabihin, lumayas yung demonyo
na pumipigil para lumago ang mga member ng church ng pastor na yun. So makikita po natin, minsan, hindi alam natin, meron palang demonyo doon sa church. Pagkatapos, akala mo all the while, okay na, ang daming mga problema ng mga member ng church. Meron palang isang kumokontrol sa kanila. So kailangan mo ng discernment of spirit. Kailangan bumukas yung mata mo, yung spiritual eyes, mabuksan at makakita ka ng demonyo at ng anghel. Sino dito nakakita na ng demonyo? Wala pa, ano? Ako nakakita na ako. Sino dito nakakita na ng anghel? Wow, meron ditong isa. Kailangan po talagang magkaroon tayo ng discernment of spirit, mga kapatid. Meron pong isang kasaysayan dito sa ating bayan. Siguro mga 1950s. Isang babae na inalihan ng demonyo. Merong kumakagat sa kanya, tapos hindi siya makontrol. Meron pong nagpapalayas ang demonyo sa kanya, namamatay. Merong namatay na pare, may namatay na mga tao. At dinala siya sa mental hospital yata. Tapos naging problema siya ng Maynila. Sabi ng mayor, in-announce sa radyo, kung sino man ang makakapagpagaling dito sa taong ito, sa babaeng ito, na inaalihan ng demonyo, ay pumunta lang sa akin at magsabi. Meron pong isang pastor galing sa Amerika na ang pangalan ay Lester Sumrall. Sinabihan siya ng Lord, ikaw ang magpalayas. Lord naman, amin. May mga nangamatay na nga. Hindi po ako sanay dyan. Sabi ni Lord sa kanya, mag-prayer and fasting ka ng 3 days. So nag-prayer and fasting ng 3 days si Lester Sumrall. Tapos sinabi niya doon sa mayor, Mayor, ako po ang magpapalayas ng demonyo dyan sa babaeng yan. So sinamahan siya ng mga pulis, maraming tao doon sa kulungan. Talagang merong mga kagat-kagat yung babae na mga sa kanyang katawan. Talagang mabalasik siya, matapang siya, wala makalapit sa kanya. Pero nung sinabi ni Lester sa babae, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Na-deliver yung babae, tumino. Wow, naging headline sa dyaryo, nabalita. Yung babae lumaya sa kapangyarihan ng demonyo. Tapos I believe, nagsabi yung mayor, ano bang magagawa ko para matulungan ka sa ministeryo mo? Naghiling po ng lupa si Lester. Pwede bang bigyan mo ko dyan sa Top Avenue ng isang lupa na tatayuan ko ng simbahan? So binigyan siya. It is true prayer and fasting. Kaya po hindi po pwedeng alisin yung prayer and fasting. Kasi mamaya hindi mo alam. Meron pala masasamang espiritong kumikilos sa church mo, sa buhay mo, sa family mo, and you are not aware of it. Tapos, lumipas na maraming taon, hindi ka makalaya-laya. Hindi mo malaman ang gagawin. Alam nyo, ako nagpapadeliver po ako. Pag alam kong napupuno na ako ng galit at ng masamang kaisipan. Habang ako ay nagpapastor, humihiga ako sa sahig, sasabihin ko kay Sister Cora, palayain mo naman ako sa ganitong klaseng demonyo. Ipag-pray mo ako. Nililay-eyes niya ako. Dapat alam natin, mga kapatid, hindi tayo dapat katitisuran, hindi tayo dapat nagpapababa ng faith ng mga tao. Tayo po ay dapat na nagpapalakas ng faith ng mga tao. Hindi po ako nahihiyang magpa-deliver. Kasi kung hindi mo na kaya, magpa-deliver ka. Kung kaya mo, okay lang. Pero kung natatalo ka palagi sa labanan, magpa-deliver ka na, mag-prayer and fasting ka na. It shows that there is a direct link between fasting and spiritual battles. When we pray and fast, we destroy the works of darkness or the devil.
in many areas of the world, the demonic powers that rule over the different countries should be dislodged by prayer and fasting. Ministers who have struggled to bring the Word of God to those places should have regular times of prayer and fasting. At malaki po may tutulong ng mga member ng church pag sila'y sumasabay sa mga prayer and fasting days na tinatakda ng church. Marami pong lalaya at makikita nyo ang malaking pagbabago sa ating buhay, sa ating church. Makaka-breakthrough tayo. Yung matagal na pong umahadlang para tayo po ay lumago, para mapuno yung mga silya na bakante na yan. I believe it is through prayer and fasting, and then we will go out and declare the Word of God. At tayo po ay sumama sa ating discipleship training program, sa ating cell group. I believe magtatagumpay po tayo. Meron po magandang plano ang Diyos sa atin pong buhay. Amen. Purihin ang Lord. Tayo po tumayong lahat. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. We give you praise. We worship you. We magnify your holy name, O God. Salamat po sa mga salita mo. Nawa ito, Lord, ay tumimo sa aming mga puso, bumaon sa aming mga puso. Huwag po itong maalis sa amin pong mga puso at kaisipan, at ito po ay aming magawa sa amin pong buhay. Panginoon, maraming salamat po. Hallelujah.